Attorney, salamat po sa inyong mga information. Sabi niya, ask ko lang po, ano po ba ang pagkakaiba ng spouse at married? 2. Sabi niya, may nakapagsabi kasi sa akin na spouse is conjugal property. Pero yung married to ay hindi conjugal property. Therefore, isa lang sa kanila ang may-ari ng lupa. Therefore, hindi kailangan ang permission ng asawa kung ibenta ito. This is a very good question. Ang totoo po niyan, okay? Yung determination kung ang property is conjugal or part of absolute community property, hindi naman kung ano yung nakalagay doon sa title na married to or single, okay? Kasi sabi ng Korte Suprema, yung sa titulo kasi, yung nakalagay doon na Juan de la Cruz married to is only an indication of the status, no? The civil status of the person. It does not connote ownership, no? Sabi ng Korte Suprema. Ang pinagbasihan talaga kung whether ang lupa na may titulo, halimbawa nakalagay na spouses, ibang usapan yon. Pag sinabing spouses, sila yung may-ari ng lupa. Now, that means, sa titulo, halimbawa spouses Juan de la Cruz and Maria de la Cruz. Okay? That means, yung lupa ay conjugal or absolute community property nila. But, it does not mean also na halimbawa, they acquired a property. Nakalagay doon, Juan de la Cruz married to Susana. Juan. Okay? Hindi ibig sabihin na ano lang ito, na excluded property ito o hindi ito kasama sa conjugal or absolute community property. Kasi po ang reckoning po kasi ng batas kung sino po may-ari ay kailan ba na-acquire yung property. At the time na-acquire yung property, okay, ano yung yung property relations ng mag-asawa. Kung sila ay ang property relation nila is conjugal, halimbawa, conjugal. Ang sabi kasi ng conjugal property is any property that are acquired during marriage, okay, is considered as conjugal. Kaya kung sabihin natin na nakabili halimbawa yung husband ng property or yung wife, o ang pangalan ng wife, Maria, nakalagay doon, Maria married to Juan. Hindi ibig sabihin ay kay Maria lang ito. No, this could be a conjugal property kahit ang nakalagay doon ay hindi spouses. Why? Because the property was acquired during marriage. Ganon din yan pag ang property is absolute community property. No? Kung sila ay kinasal, effective na ang Family Code August 3, 1988 at wala silang prenuptial, lahat ng ari-arialan na acquired is considered part of their absolute community property. Kahit nasabihin pa doon na ito'y acquired ni Juan o ni Juana, nakalagay doon single? Nakalagay na single? No. Single nakalagay doon, pero at the end of the day, ito ay considered pa rin na conjugal or kanilang absolute property community. Kaya pag binenta na yung lupa, okay, at hindi pwedeng igiit nung isa sa kanila na, hindi, akin ito eh. Nakalagay yan doon, pangalan ko, married to Juan de la Cruz. Because remember, ang register of deeds po, ay lawyer yan. You cannot be a register of deeds kung hindi ka lawyer. As a lawyer, alam nila yung batas tungkol dito. Kaya, hihingian po talaga kayo ng spousal or marital consent. Okay? Pag nagbenta na ng lupa. Lalo na kung nakalagay doon na kayo ay married. Ngayon, meron pong ibang mga may-ari ng titulo, single pa sila. Nakalagay doon ay Juan de la Cruz single. Okay? Single sila at the time they acquired the title. Single pa sila. Nag-asawa sila. Ang tanong ngayon, nag-asawa sila after August 3 na. Okay? 1988. Paano na yung titulo na yun? Kay Juan de la Cruz lang ba yun? Kasi single pa siya. Hindi po. Ito ay pag-aari na ng kanilang absolute community property. At pag nag-deed of sale na,
ngayon, nakalagay doon Juan de la Cruz, okay? Married to Juana, ganito. Ang pagbabasehan ng Register of Deeds dyan, hindi naman yung title eh. Kasi alam naman natin na ang civil status ng tao nagbabago. Single siya ngayon, married siya bukas. Tomorrow, naging widow or widower siya. So in short, yung nakalagay doon na married to, ay isa lang yan sa indication ng civil status ng tao. At hindi yan ngahulugan na this will determine whether the property is conjugal or excluded property or parapernal property ng babae or capital property ng lalaki. So yun po ang in nutshell, no? Ang ibig sabihin yan. Kaya yung iba, gusto nila na single pa, pwede bang papalitan yung pangalan ng title nila to married? Pwede man, nasa inyo yun. But you have to file a petition in court for the correction of entries doon sa inyong titulo. Gagastos pa kayo. So, pwede namang halimbawa, kung ayaw naman ninyong gawin yun, single lang kayo, pagdating ng araw na maliquidate yung inyong property relation, kahit single nakalagay doon, that property will still be considered as conjugal or your absolute community property. Ako po'y humihingi ng paumanhin sa mga hindi po natin nasasagot na mga katanungan dahil mahigit po 2,000 mga katanungan ang ating pong natatanggap araw-araw at ito po ay nag-i-increase pa. At it is physically impossible po na masagot po ang lahat ng mga ito. Bagkus, we are trying our very best na masagot po ang mga katanungan. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.